Kung ang relihiyon ninyo ang tunay, ano ang batayan ninyo sa Biblia? At bakit po marami kayong kaaway? Ganito po ang sagot kasi yung tunay na relihiyon, marami talagang kaaway yun. Pakinggan nyo sa Mateo 24 at ang bersikulo ay 9 hanggang 10. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, yung mga Kristiyano kapupuotan ng lahat ng bansa. Pagka kayo walang kaaway, hindi kayo totoon sa Diyos. Yung totoong sa Diyos, may kaaway po yun. Marami pong kaaway yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 10:22. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayan, dapat what? Dapat what ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Sabi ng sa Kapampangan, ikasaman dako din sa belang tao. King uli na ning lagyo ko. Dapat ni batanggaman, king kapupusan, itimuring niligtas siya. Nga na po ning ginuda sa Kristo. Sabi po ni Kristo, kapupuotan kayo ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kaya meron po talagang kaaway. Alam nyo kasi, conforme yan sa relihiyon eh. Yung relihiyon walang kaaway, kasundo lahat. Kasi natatakot yung makipag-away. Ang Kristiyano po nakikipag-away yan sa pananampalataya. Pag mali, tinututulan ng Kristiyano. Sabi nga ni Pablo sa 6:12 ng Efeso, pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan po, nakikipagbaka ang mga apostol. Talagang may away naman talaga eh. Pagpadating sa pananampalataya, pag itinataguyod mo yung totoo, magagalit sa iyo yung mali. Hindi ko conforme sa iyo yung mali. Kaya magkakaroon ka ng kaaway. Sabi ng Biblia kasi, ang pakikipagbaka, hindi naman panlaman at pandugo, hindi naman patayan, hindi naman suntukan, pero laban ng wika sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamunuan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Kaya mga Kristiyano, nilalabanan nila yung maling aral. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 10:4. Ito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayun, ang pakikipaglaban ng mga apostol, gumigiba ng mga maling haka, ng maling aral, ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya po nakikipagbaka talaga ang mga Kristiyano yung maling aral. Halimbawa, may nagsasabi, si Kristo tao. Aba, lalabanan mo yung katwiran nila. Kasi hindi naman talaga tao si Kristo eh. Pagka sinabi mo si Kristo yung Diyos, makakalaban mo yung mga nagsasabi si Kristo yung tao, laban na talaga yun. Pero hindi laban patayan, laban ng katwiran po yan. Kaya ako po, talagang marami kong kaaway eh. Sabi kasi ni Kristo yun eh. At totoo, kung naniniwala kayo kay Kristo, kung minsan nga, pati nga yung kasambahay mo pa, pwede mo pang makaaway eh. Pakinggan nyo sa 10 ni Mateo. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Pagka ikaw ay sumunod kay Kristo, pati kasambahay mo, nakakaaway mo eh. Halimbawa, tatay mo lasenggo. Sumunod ka kay Kristo, ayaw mo na maglaseng. Mag-aaway kayo ng tatay mo lasenggo. Di ba? Yung nanay mo sugarol o sugalera.
sumunod ka kay Kristo, ayaw siya sumunod, hindi na kayo magkakasundo. Kaya ang Kristiyano po talagang may kaaway. Yan po ang masasabi ko. Ngayon, yung tanong nyo, anong katunayan namin na ang aming pananampalataya ay totoo? Abay, ang katunayan po yung gawa yung gawa. Yun po ang masasabi ko, kapatid. Ang iglesyang itinataguyod ko, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yun ang pinangangaral ko, yun ang aking sinasampalatayanan. At sapagkat yun ang sabi ng mga apostol, mag-aral tayo, huwag humigit sa nakasulat. Ang nakasulat, iglesia ng Diyos, pinangangaral ko yun. Yung pinangangaral kong iglesia, totoo yun, nasa Biblia yun. Ako'y sumasampalataya dun sa totoo. Okay na po. Sige po, meron pa po.